buwang taong ito, pumalo na sa 3% ang inflation rate. Ayon sa ilang ekonomista, dulot ito ng pagpapatupad ng dagdag bawas o dagdag buwis sa mga sin products. Ano nga ba ang epekto nito sa mga mamimili? Narito ang report ni Dennis Cortez. Bahagyang tumaas ang inflation rate ngayong unang buwan ng taon. Ayon sa datos ng National Statistics Office, pumalo sa 3% ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Enero. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 2.9% na inflation rate nitong nakaraang Disyembre. Paliwanag ng ilang eksperto, ang nasabing pagtaas ay bunsod umano ng paggalaw ng presyuhan sa merkado matapos ipatupad ang sin tax law. Habang tumataas ang inflasyon, naaapektuhan ang kakayahan ng mga consumers na bumili dahil sa pag-angat ng presyo ng mga produkto. Ayon sa Food Price Watch ng World Bank, binigyang diin ni Ms. Jose Cuesta ang epekto ng pagtaas ng inflation rate. Because of these high prices, we must remain vigilant because high prices have or may have devastating nutritional consequences which bear repercussions on school performance, health status, cognitive development, and work productivity. Bagamat tumaas ang inflation rate ayon sa NEDA, pasok pa rin umano ito sa 3 to 5% na target ng gobyerno. Kaugnay nito, naniniwala naman ang ilang ekonomista na malaki pa rin ang may tutulong ng mga polisiya at programa ng pamahalaan upang masolusyonan ang pagtaas ng inflation rate. Policies may be very effective in reducing the effects of high prices, and we know that conditional cash transfers and school food programs can be effective in reducing the incentive of families to taking kids out of school. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.